Di ba? Yun na nag-publish. Pinatulan po si Marlica. Tayo dito mga kababayan, kaya nababanggit natin itong taong ito. Una, yung nagpa-press con, hindi man tayo nagbabanggit ng taong ito kasi alam natin kung ano yung motivation. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Dinibank na mga kababayan ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA yung fake document, operational document na pinapakalat po sa social media ng vlogger na si Marlica saka ni Atty. Glencio. Basta ganyan kaagad Mr. Maravillas. Ang dali-dali pong i-check. Di ba? Ito po yung naging reaksyon ng PDEA. Kanina po, sabi dito, PDEA debunks fake operational documents. The Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, debunks the false operational documents currently in circulation in social media. Ang ang suggestion natin po para madala itong mga fake news peddlers na mimiki ng mga dokumento. We suggest dyan po sa mga taga-PDEA, mag-file po kayo ng kaso kasi chinik natin ito. Alam natin naman po na ang pamimiki ng mga dokumento, kahit nga po yung pirma, pag piniki mo, it is a criminal offense. So, kailangan siguro na mag-file po kayo ng kaso. Dito po kay Marlica, idamay na po ninyo si Glenjong. Kasi kasama sa nagpakalat po nito. Ito yung pinakalat po kahapon ni Marlica sa galit niya po sa mag-asawang President Bongbong Marcos at Lisa Marcos. Sabi niya rito, confirm ang sinabi ni PRRD na nasa listahan si Marcos Jr. ng PDEA noong panahon ni Noynoy. Ayon sa ating puting ahas, nagipagsabuatan si Kuting at Lisa Tanas Jahas sa isang cabinet secretary ni Noynoy para hindi ituloy ang paghuli kay Kuting. Saka ng isa pang kasama nito daw. Sabay panawagan po ng pag-alsa. Para iluklok mga kababayan si Inday Sara, yan ang kanilang agenda. O ngayon, sabi mga kababayan ng PDEA, two pictures of documents were posted online. An authority to operate and a pre-operation report, both dated March 11, 2012. PDEA ran a check through its plans in operation reports, Management Information System, or PORMIS, and found that no such operation was logged on said date. A critical feature of PORMIS is that one cannot insert or tamper with recorded operations. All pre-operation documents are serialized and recorded in this database. This ensures the system's integrity and negates any doubt on the data the system contains. In an age where artificial intelligence can generate realistic fake videos, spurious documents, and fantastic claims at heaving insider information, the public is cautioned to be more careful in believing such fake news. Kinalir na po nila nitong mga anti-Marcos ang magpalabas ng mga fake news. Nagtutulong-tulong po sila, yung mga vloggers po ngayon, mga anti-Marcos vloggers. Kinarir na po ang pagpapakalat po ng fake news. You see, ginawa nila hanap buhay. Kaya sabi nga po natin, para naman po mapanagot sa batas. Kasi may batas po tayo dyan. Yung pamimiki ng mga dokumento. Ito po yung pinakalat na peking dokumento. Wala ngang control number.
Walang control number po. Nakita ninyo? Tapos, name of target, no alias. Pero may alias na nakalagay dito. Bongbong Marcos, alias Bongit. And some unidentified male and female cohorts. Sabi po dyan. Tapos may tinakpan na pangalan. May tinakpan po dyan, Tapos dito, yung team leader, mga kababayan, blanco, kasi may tinakpan din po. Talagang finabricate nila, mga kababayan. Ito pa yung isa, authority to operate. Pati yung tawag dito, pangalan ng Isuzu, wrong spelling. Ganon ka-desperate, mga kababayan, yung mga minions ni Maudigs sa paninirang puri sa ating Pangulong BBM at sa First Family. So, malinaw na po, mga kababayan, peke yung pinalabas na pinapakalat nila na document. Kaya sabi ng mga nagre-react dito, di ba pwede kasuhan yung source at mga nagpapakalat at yung isang abogado daw? Meron pang mainstream media, pinikap ng Daily Tribune po. Di ba? Yun na nag-publish, pinatulan po si Marlica. Tayo dito, mga kababayan, kaya nababanggit natin itong taong ito. Una, yung nagpa-press con, hindi man tayo nagbabanggit ng taong ito kasi alam natin kung ano yung motivation. Pero nung magpa-press con po, yung isang fashion designer na nakabase sa Amerika. So, pinakinggan natin, isa tayo sa mga nagtanong doon sa fashion designer na si Poy Quiñones. Nag-file po ng $2 million na cyber libel laban dito sa vlogger po na si Maharlika. So ngayon, nabanggit natin kasi ito yung kumakalat na naman po. Talagang matindi po yung hatred. So kailangan siguro yung ating mga authorities ay hindi lang idibang ito ng PDEA kasi apektado po yung agency ninyo. Ginagamit sa katarantaduan sa pagpapakalat ng fake news. Filean po ninyo ng criminal case. Ito po, falsification of private or public or commercial documents. I-research ko po, the crime of falsification of documents. Pwede siyang kasuhan, mga kababayan. Sabi diyan, a more common type of falsification involves the commission of any of the following acts: counterfeiting or imitating any handwriting, signature, or rubric. Ayan, making untruthful statements in a narration of facts, altering true dates, making any alteration or intercalation in a genuine document which changes its meaning. Pasok na pasok po yung ginawa ni Marlica. Klaradong pamimiki po. Falsification of document. Issuing in an authenticated form a document purporting to be a copy of an original document when no such original exists, or including in such a copy a statement contrary to or different from that of the genuine original, or intercalating any instrument or note relative to the issuance thereof in a protocol, registry, or official book. So may penalty siya na pagkakulong, mga kababayan, prison correctional, although mababa yung fine, 5,000 pesos lang po. Pero ang importante po, mapanagot ang tulad nitong mga gawain na pamimirwisyo po sa isang tao at gamit, mga kababayan, yung agency, yung Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA po.
Kasi pag hindi po ninyo pinanagot ito, mamimihasa, sige lang ang palabas po ng mga fake news based doon sa mga piniki nila. Piniki nilang mga dokumento, masiraan lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ako, ang tingin ko naman po, yung ating Pangulong Bongbong, the first family, hindi man ito po papansinin. Hindi man po ito papatulan. Pero yung concerned agency po na ginagamit, kayo na po yung gumawa ng aksyon siguro, yung PDEA na mismo. Kasi ang ginagamit pong document, yung sa inyo, pinipiki yung document po ninyo para magamit sa propaganda, black propaganda, sa ating Pangulo. So ganun po kadesperado yung kampo ni Maudigs. Di ba? So ito na siya mga kababayan, as published by the Presidential Communications Office, yung reaction po ng PDEA. Sabi po ni Jack Avila, alam ko agad, fake yung document. I should know. Kasuhan yan si Maharlo Kaluka, pati yung nag-provide ng fake document na yan. Sabi ni Don Fideles, this should be investigated in the House or Senate. In aid of legislation, dapat mahuli ang mga nagpapakalat ng fake news. Sa bansa, kawalan ng disiplina ang sisira sa mga sangay ng ating government. Let's fight fake news. Dear PDEA, find a way to make her accountable. Ensure her, ensure integrity ang nakasalalay. Kung ganyan lang ang statement ninyo, dinadawit na nga, pinangalanan pa sina Ochoa at Marimar. Galit po yung mga tao. Sabi po ng isa pa si Maria Carriazo, dapat makulong kung sino man yang gustong ibagsak ang presidente. Yung mga gawa-gawang document na nakakasira sa presidente ay dapat mabigyan ng leksyon. Ang dami na kasi nilang vloggers na nagpapakalat ng fake news at pinaniniwalaan naman ng iba. Napaka-obvious naman, nagawa-gawa lang yung papel na yon. Kung matalino ka, makikita mo ang fake document, pero di naman malaga sa kanila yon. Ang importante lang ay makagawa ng kwento at chismis para makasira ng kapwa. Sabi ni Nilia Lian, si Maharlo Kaluka ang bangag, di lang nabigyan ng pwesto, nagngangawa na, dapat ang tutukan niya yung mga kasong isinampa sa kanya. Mahilig talagang gumawa ng mga fake news yan, kahit di totoo, pinagkakalat niya para manira at magkaroon ng revenue. Marami siyang nauto at napapaniwala, dapat huliin yan at kasuhan. Sabi ni Samantha Rose, ingot lang ang naniniwala kay Marlica. Contents niya, puro lang trust talk. Ang dami siguro problema ng babae. Ganon mga kababayan. Buti na lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mabait po, hindi man pumapatol sa mga ganyan. Trust talk nga eh. Di ba? Ba't po ibababa ng first family ang kanilang pagkatao sa ganitong mga uri ng ganitong uri na mga kwento? Pagsayang lang ng panahon. Napakaraming dapat pong ayusin. Sabi ni Hermenildo Juan Corildo, mas mahusay pa yata gumawa yung recto. Alata masyado eh. Sabi ni Bonifacio Eria, peke talaga yan. May mga pumatol na abogado po, parehas na disgruntled kasi. Si Glenn Chong, tapos si Trixie, pinatulan. Ganon katindi, mga kababayan, ang kanilang frustration sa buhay. Hindi makamubun po. Anyway, yan man lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.